Mayroon na So, agad. meron po tayong bagong radiation harmonizer. Radiation Kasi halos lahat po harmonizer. tayo ngayon ay nasa social media na, nasa gadget. Especially ang ating mga kabataan. 3 na lang po yung kulang namin para mabuo yung 7 Wonders of the World. Wow, grabe. Ang hinihintay ng lahat, anong business po ba yan? Ayun na pala kuya. Bakit Ayun. ba tinatanong Ayun pala ko pala? eh. Ayan. So, ito po yung business na ginagawa namin. Since na ang tubig ay buhay, West Coast Productions. Sa pagbuhat ng maleta ay ramdam ko ang bigat. Ang bigat na daladala na nakaatang sa kibalikat. Ngunit di yun alintana na mawalay man ako. Para sa aking pamilya, sakripisyo kaya ko. Napagbansa kalooban na sila'y aking lisanin. Kapit lamang kapatid, lahat ay dapat tiisin. Kapalit naman nito, dolyar ang ating kikitain. Porsigidong Pilipino, ang lahat ay kakayanin. Pagsakay sa eroplano, kasabay ko ang pangarap. Ang pangarap na matayog, sintaas ng alapa. Singkin lang ng haring araw ang aking natatanaw. Sa ating mga pangarap, huwag na huwag tayong bibitaw. Maaabot mo ang liwanag sa gitna ng kadiliman. At hindi to imposible kahit suntok pa sa buwan. Saludo po ako sa mga kabayan na nasa abroad. At Hello, this is OFW Observer Taiwan from Chiang Kai-shek. May bisita tayo ngayong araw. Si Ma'am Rochelle from Rome, Italy. From Rome, Italy. By the way, siya pala yung batch 2 ng Ateneo ALSE sa Italy. Meron siyang ikukwento sa atin ngayon tungkol, hindi lang tungkol sa ALSE but in real life from the start in the Philippines. Paano ba kayo nag-start na mag-abroad? Paano kayo napunta ng Italy? Actually, galing po ako hindi naman talaga sa Italy. Galing ako ng Saudi Arabia. So, nagkataon lang na blessing from God na ang employer ko ay nag-tour doon. So, isinama ko at dahil malakas ang loob ko at malaki ang faith ko kay God. So, nung nagkaroon ako ng pagkakataon, tumakas na po ako doon. Kaya, isa ako sa pinakamaswerte na nakarating ng Roma at syempre, mahirap man, pero kailangan mong magtiis para sa ating family. At half of my life na po ay nasa Roma at kasalukuyan naman kami ngayong nagvo-volunteer sa training program ng ALSE. At ito yung isa sa mga bunga ng ALSE na kahit saan ka magpunta basta may ALSE, connected tayo, hindi tayo iisang family tayo na nagtutulungan, nagsusuportahan, at nagbibigay ng effort para magkaroon talaga tayo, maging connected sa ating ALSE. And from the Philippines, ilang taon kayo? Lahat lang tayo, no? Kuya, siguro parang 23. 23. Yes. Batang-bata nung Batang-bata. nag-Saudi Nung nag-shift kayo going to Italy, anong taon? Ano lang yun, 2000, umalis ako ng Philippines 2000 and then 2003 ako nakarating ng Italy. Okay. So, from total of, stay sa Italy, 20 20 years na ako. Pero hindi po siya naging madali kasi bago ako nagkaroon ng permit to stay, it takes 10 years. So, 10 years mo hindi nakita ang iyong family. Ganun ba yun? Para magiging resident kayo doon? 10 years dapat manirahan? Hindi Naman. It depends. Kung halimbawa kung kailan siya maglabas ng amnesty. Okay. So, kaya lang yung time na yon hindi sila masyadong nagbibigay ng amnesty. Tapos nagkakaroon man sila like ng mga direct hire pero minsan patagal din siya bago ibigay. At timing na nang nag-apply ako, mas nauna pa yung permit to stay ko kaysa sa yung aking direct hire. Okay. By the way, shift tayo dun sa mga plan. Parang for now, pwede ko ba malaman kung ilang taon na kayo? Ay, 45 na po 45. ako. So, sa 45 parang syempre na tayo magsisettle na ng parang kung saan ba tayo magstay talaga na bansa. Ano bang Sa ngayon kasi honestly kasi dahil nandoon na rin yung mga anak ko sa Italy, nandoon kami ng partner ko, nandoon yung business na ginagawa namin. Mas para sa akin simple yung life doon. Okay. Pero syempre mahal ko pa rin naman ang Pilipinas. Mahal natin yung Pilipinas. Kaya lang maganda kasi yung healthcare namin doon. May pantay-pantay na karapatan. Yan. Na hindi
kahit wala kang permit to stay, mahirap yung, hindi naman mahirap kasi wala namang mahirap dahil nasa abroad naman na tayo, no? Pantay-pantay yung karapatan. Hindi ba yung mga ngamba ka na kung sino yung mayaman siya palalo yung mayaman. Parang So, yun. interesado ako dun sa business side. Because actually paliwanag ko lang yung itong sa channel natin, parang I was interviewing mga OFWs talaga na ang haba na ng mga yung mga karanasan nila, Yes. mga mahahabang karanasan. Although kahit naman na kahit 1 year pa lang, okay lang yun. Mas malaga kasi sa akin yung kwento ng bawat OFW. Parang napipreserve natin yung bawat kwento ng isang OFW. Kaya parang mas gusto kong malaman naman yung sa business side. Paano, ano po ba? Actually, siguro kuya, parang bago pa lang ako doon, talaga ako, working hard talaga ako. Kasi syempre, bilang breadwinner ka ng family, kailangan, tsaka breadwinner ka ng family, bawal sa abroad ang salitang magkasakit. Oo. So, nung nag-attend ako ng training program sa ALSE, doon ko nakilala yung business na ginagawa namin ngayon. Oo. Tapos, siguro mga 2 years na working hard. And since 2016 hanggang ngayon, yun na lang yung ginagawa namin. Pero, at ang maganda pa doon, from our business entrepreneur, nakaka-travel kami. O katulad yan, sino mag-aakala, nandito kami ngayon sa Taipei. Last week lang, nasa China kami. So, napuntahan namin yung Great Wall of China. Isa siya kasama sa Seven Wonders. At hindi naman sa magmamayabang. 3 na lang po yung kulang namin para mabuo yung Seven Wonders of the world. Wow, grabe. And so, dahil sa ALSE, dahil sa business na ginagawa namin, nakakaikot na rin po kami kung saan-saan. 2 weeks ago, nasa Japan kami. Wow. Kasi 50 years anniversary ng company na ginagawa namin. Ayun, ang hinihintay ng lahat. Anong business po ba yan? Nasa po kasi ako, nasa international, ayun na pala kuya, bakit Ayun. ba tinatanong Ayun pala Ayan. So, ito po yung business na ginagawa namin. Since na ang tubig ay buhay, so yun po yung ginagawa namin. At ang kagandahan kuya, alam mo bang may office kami dito sa Taipei? Wow. At gusto sana namin pumunta, kaya lang, Sunday pa lang ngayon. Ay, Sunday, oo. Sana So, next time yes, puntahan natin ayun. yung office. So last 2 weeks po nagkaroon kami ng celebration sa Japan, 50 years anniversary, and we have 8,000 participants all over the world. Wow. So yung business po na ginagawa namin not only for Filipino, and 'di ba sa ALSE kuya meron tayong 3 Ps. Yeah. O People, Planet, and Profit. So I have on this 3 sa aming business na Wow, ginagawa. grabe. Sobrang nakaka-inspired naman yung parang, So, yun. parang ang hirap ayun. Basta lang. Mayroon tayong iba't ibang mga nakikilala. Kahit dito sa Taiwan, iba't ibang klaseng story yung meron sa mga FW. But now, na-interview natin si Ma'am from Italy na may tinatagong napakagandang business. Unti-unti nating alamin kung paano ba gumagana yung business nila doon. Malay natin kung may mga gustong mag-invest or na gustong gayahin yung isang mga ganong klaseng business. So, yung business nyo po ay water. Yes. Yeah. No, actually, it's not a water ionizer. It's a Japanese company na parang alam mo kuya yung it's a water ionizer machine na ikakabit na sa ating bahay at it's ionized. Ionized. So, 'di ba nung unang panahon wala tayong TV, wala tayong microwave. Yeah. Kumbaga itong business na ginagawa namin pinapagaan ang ating mga buhay Wow. para hindi na tayo mahirapang magbuhat pagbili ng bottled water. At the same time, nakakatulong po tayo sa ating environment kasi nakakabawas ng plastic Gusto ko yun. sa kalikasan. Diba? Hindi ka At na syempre, mabigat. bilang pasasalamat ng company, meron po tayong kaunting profit. Wow. So, yun po yung ginagawa namin. At for 5 years na ginagawa namin bilang isang Pilipina, proud to say na kami po isa ako sa nagdadala ng flag ng Italy every global convention. Wow. So, di ba?
isang Pilipina na dating katulong na nag-shift to entrepreneur. Ang galing, ang galing. Ang dami pang Marami pa kuya. gusto pa namin alamin yung yung ilalim ng mga marketing. Sure, kuya, sure. Tapos ano pa bang may share na doon Ano sa kuya, siguro ang mai-share ko lang po lalo sa lahat ng ating mga kababayan, no? Huwag tayong tumigil, abutin ang ating pangarap. Kasi ang bawat isa sa atin may gift na ibinigay si God. So alamin lang natin at halukayin natin yung ating why. Bakit mo siya kailangan gawin. At ang importante din po yung business na ginagawa natin, hindi ka lang kikita, kung hindi meron siyang pusong nakakatulong ayun, sa ating kapwa. So yun, yung from elementary graduate na nagagawa mo yung parang kahit ako sa nangyayari po sa life namin ngayon, parang hindi ko ma-imagine na kahit nga yung mga taga sa amin parang sinasabi na oo nga naman halos naiikot mo na yung marami ka nang naiikot na bansa. Eh syempre pasalamat kay God dahil sa mga biyaya at sa paggabay na pinagkakaloob niya sa atin, sa ating lahat. At syempre ang pangalawa po doon ay may tiwala ka sa sarili mo na yung kaya ng iba, kaya mo rin. Yeah. So kaya po magsimula tayo na magkaroon ng mindset na pagbe-business, hindi lang naman yung basta yung magsimula tayong magsaliksik para po dadating yung time na hindi na tayo mangangamuhan, tayo na yung amo, di ba? Yes. Grabe, sobrang nakaka-inspired. Maghingi kami ng mga konting picture ng products nyo. Pakita natin dito kung paano din po siya anong website siya makikita. Yun. So ayun. So pwede niyo po akong ma-contact ang akin pong Facebook ay Rochelle Alilio. Makikita niyo po 'yon at saka po ang aking number ay 0039-327-698-4778. So, yun po yung aking Facebook, ang aking number, and we have the new product po pala. Diretso na, no? Mayroon na so, agad. meron po tayong bagong radiation harmonizer. Kasi halos lahat po tayo ngayon ay nasa social media na, nasa gadget. Especially ang ating mga kabataan. Tayo nung panahon natin kuya, hindi tayo naglalaro sa cellphone. Yeah, wala. Ang laro natin yung mga plastiko, tinik. kariton, Pero ngayon, tsinelas. ang mga kabataan po ngayon, hindi na sila po pwede nang walang gadget. Yeah. So, gaano kagagaling imagine niyo po so ngayon kahit saan kami mag-travel, dala-dala po namin. Pero ano po ba talaga to? Isa po siyang radiation harmonizer. Radiation harmonizer. Yes, na nagpo-protekta sa radiation para sa ating katawan. So dadalhin mo lang siya, ilagay mo lang sa bag? Yes. Ganun? Actually meron lang po siya. Ididikit? Sticker ba siya? No, hindi po siya sticker. Para siyang modem ng Wi-Fi. Parang So isasaksak mo lang siya dito and then yun. So malakas talaga siya mag-protect ng magpoprotekta. So kahit kuya sa airlines, dala-dala kasi nung araw naka-experience ako yung gold from Korea, nagbebenta ako noon. Dinidikit. Pero kaya lang kuya, ang point lang doon, how did you know na wala talaga siyang radiation? This one, we have the radiation detector. Na madidetect niya talaga yung radiation ng ating mga cellphone. Hindi lang cellphone actually, kahit yung sa loob ng ating bahay, lalo na yung mga microwave, yung ating mga TV, lalo na ngayon may mga ilaw na LED. Yeah. So yun po lahat yun ay may radiation. So technology from Japan. So the company po is based in ang factory ay nasa Osaka but the main office in Okinawa. Wow, grabe. So 2 weeks ago nandoon po kami. Sobrang proud Ateneo inspired ng Italy na batch 2 na mayroong magandang business around the world yan. Yes. So, at one day ganito kuya ang gawin mo. One day, bisitahin mo yung office para makita mo at masaksihan mo. And you know that na from the office, pwede kang mag-try for free. Wow! Hindi mo kailangang bumili agad. All you have to do is sacrifice to go there.
to get the water in just to try and try. Okay. Yun. Ang galing ah. Parang napakagandang opportunity yung Alam nyo, mga parang, technology na yan. thank you kuya, pero wala po itong ito po ay Hindi. parang biglaan. Wala po itong na ano lang namin, parang gusto lang din po namin. Bigla Maganda lang. naman yung ginagawa mo kuya, kasi nga, syempre, bawat isa sa atin, iba-iba yung experience. So, kahit naman po ako, pag may mga nakikilala ko, tinatanong ko din kung kamusta ba, tapos ano yung mga yung mga experience nila sa ibang bansa. pero mayroon pa akong isang gustong Sure, itanong. kuya. Yung, Ano po? dahil hindi ganun kadali maabot yung success. Ano ba yung mga hirap na pinagdadaan? Yung mahirap na... Ay kuya, syempre mahirap. Alam niyo po ba nung nagsisimula kami, nagbibigay kami ng tubig. So just to try ng ating mga kababayan. And then, pero ang sikreto lang doon, huwag kang mapagod. Kasi pag nasa puso mo yung mission, hindi ka napapagod. Kasi hindi talaga, ang success po talaga hindi isang araw lang, hindi overnight lang. Pero yun, pagsisikap, pagmamahal sa ginagawa mo, tsaka alam mo yung, malalim yung why mo kung bakit mo siya ginagawa. So kaya yun, ngayon po, eto na, inaani na po namin yung aming galing. paghihirap dati. So ayun, walang madaling simula, pero mas masarap po ang mahirap na nagsisimula. Kasi pagdating mo dun sa success, masasabi mo na, kung nakaya ko, kaya nyo rin. Wow. Ayun lang. Inspirational yung mga words na naririnig natin kay ma'am ngayong hapon. So, pupunta muna kami ng Siminding at tuloy-tuloy pa rin yung Pero pag-uusap natin. samantalahin ko na din po, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Kasi sobrang happy ng puso namin na ganito nyo kami winelcome sa Taipei. Actually, na-message parang 2 weeks or 3 weeks ko lang na-message na dadaan kami dito. Ini-expect ko parang iisa lang, pero tingnan nyo po ang dami nyo na nakipagkita sa amin, nag-effort kayo para makita kami, masamahang mamasyal, at sobrang nakakataba po ng puso. Kaya pag kayo naman po yung papasyal sa Roma, huwag niyo pong kalimutan, may pangalawang bahay din po kayo doon. Wow! Ayun lang. Ang galing, ang ganda. Parang one family. Yes, I'll say one family. Thank you po. Magtanim na magtanim at dumating man taguto, may merong ka na aanihin. Nayad lang sa pagabang, huwag kang tatakbo ng matulin, panatiliin na kalmado, matinik man di malalim. Pag merong sinuksok may madudukot, at pag puno na ang iyong bulsa, magbigay huwag kang madamo. Di madadala ang salamin sa pintuan ng kalangitan, matuto tayong makontento mamuhay ng parehas lamang. Hindi biro magtrabaho at mamuhay sa abroad, ngunit dito mo makikita sapat na bayad ng pagod. Magtiyaga ng magtiyaga at sa hapunan may nilagan, sa paghigop na sabaw madadama mo ang hiwaga. Ang hiwaga na bumabalot sa iyong